malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong nga adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad na usab nga gitugot niya kanato karon nga makahimo kita padayon sa atong buhaton og mag-aampo kita sa pagsugod sa atong buhaton. Kanimo Dios nga langit noon, nagapasalamat nagadaig kami kanimo sa oportunidad nga gitugot nimo kanamo nga makahimo sa pagbasa sa pagpamalandong sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Dios ang tibuok nga buluhaton o sa paghisgot sa imong pulong o God, mahitungod sa mga butang nga imong gihimo sa among kinabuhi ug dapat nga himuon namo sa among pagkinabuhi diha kanimo samtang kami nagahulat sa imong pagkuha kanamo. Amahan, panalangini kami samtang magapamalandong sa imong pulong. Ilabi na ang tanan nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo o sa tanan mga Facebook friends nga nakakonect Ginoo karon nga adlaw. And even Father God, sa tanan nga follow, maka-scan ini nga maong mga pagtuon. Kini gitugyan diha kanimo uban ang pagpasalamat in Jesus name. Amen. Duha ka mga adlaw no ang iming labay nga wala kita makahimo sa atong bulhaton gumikan sa mga dili malikayan, dili maiwasan nga mga sitwasyon. Salamat no ma-extend ang mga pagpasalamat namo alang sa mga kaigsuonan diya sa lingig. Salamat kayo sa leadership ni Pastor Jason Lipawpaw. Salamat sa Pastor sa pag-accommodate kanamo uban sa tanan ng mga kaigsuonan, mga Kristohanon, mga kamimruhan nga naa dinha kagahapon. Og salamat sa fellowship. Salamat sa napatigayon nga panaghisgot mahitungod sa katikaran sa buluhaton sa Ginoo dinha nga area sa Caraga region. And hoping nga ang atong Dios padayon sa pagpakamaay kanato samtang magapadayon sa pagpamuhat sa buluhaton, labi na niini nga panahon karon nga lisod ang lisod ang pagbuhat sa mga buluhaton gumikan sa ato nga mga sitwasyon. O salamat sa higayon nga ikaw karon higala naka-connect o makahimo sa pagsubaybay, pagpaminaw karon o alang usab sa tanan maka-scan pa niini maong mga video. O alang sa tanan nga mga naay mga spiritual nga concern, no? O bisan pa man sa mga gusto ninyo nga maka-assist kami sa pag-ampo para kaninyo, gina-welcome na to ang bisan kinsa nga mag-text ka na to, mag-pangayo og request sa pagpangamuyo, no? Kalipay na mo nga makapakigbahin diha kaninyo. Nini karon nga buntag, magapasalamat kita tungod kay gitagutan kita sa Dios nga makahimo sa atong buluhaton. Og of course, solo flight kita karon gumikan kay ang duha nato ka mga summer workers, si Pastor Sherwin o si Pastor Jerome. Wala na, no? Nagbalik na sa Bible School o ang Pastor Sherwin sa iyang internship. But hoping ang atong Dios mag-enable ka nato sa pagbuhat padayon sa paghimo sa atong devotionals. Now this time mag-adto kita sa pagpamalandong, sa simple nga mga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nini ka buntag ipakamaay na to maghisgot kita o magasugod sa pagtuon dinhi sa book of Ephesians. Mag-start kita from chapter 1 verse 1 down to verse 6 sa atong pagpamalandong karon.
talks about pagiging mapasalamaton diya sa Ginoo, we should always be thankful to our God. Now, atong basahon ang passage ingon din sa verse 1. Paul, an apostle of Christ Jesus, through the will of God, to the saints who are at Ephesus and the faithful in Christ Jesus. In verse number 2, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. In verse number 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. In last verse, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us acceptable in the beloved. Higala mao kini atong tutukan karon nga buntag sa atong pagtuon. Of course, buot ko nga ihatag ang short background, no? At least may idea kita, a little mga bird's eye view sa ato ang pagpamalandong samtang mga padayon kita niini. Ang author niini nga libro sa Ephesian book was Apostle Paul, no? Kung imong tan-awon ang susihon ang sulod niini. O most probably nasulat kini naa sa mga 60 to 62 AD. Now, mao kana siya kung imong tan-awon ang consider nimo ang especially sa mga nagtuon usab niini. Then ang recipient niini, of course, obviously ang mga Kristohanon sa Epheso. Now, this is one of the 4 prison epistles of Paul in Rome while he was awaiting a hearing before Nero, the Caesar at the time, to whom Paul, as a Roman citizen, had appealed his case. Of course, nakabalok kita ni assuming nakabalok ka ni inihigala nga si Apostle Pablo na gitagaan siya sa Diyos og oportunidad before siya gi-execute, before siya namatay o before siya gipatay. Tungod sa iyang pagwali sa Ginoo, na atubang niya si Caesar. O bilang usa ka Roman citizen, ato makita nga si Apostle Pablo gitagaan ining pribilehiyo sa early church. Nag-una ka na to nga siya gyud ang makawali ngadto sa kang Caesar before siya gi-execute. Now, kung imong tan-aw ni gala ang mga prison epistle ni Apostle Pablo, ang mga career ni ini ang nagadala, ang nagabit-bit ni ini aron mapaabot sa recipient. Una, si Epaphroditus nga nagdala siya ang giatasan nga mapaabot ang gospel or ang mga writings ngadto sa Philippi or sa Philippian believers. Mao kana siya ato makita kung imong tan-aw ng Philippians chapter 4 verse 18. So si Epaphroditus ang career sa gospel. Then si Tychicus naman from Ephesus had the epistle to the Ephesians. Siya ang nagagunit o nagahatod niini. Of course, si Epaphras from Colossae had the epistle to the Colossians. Si Epaphras pod ang career. O si Onesimus, nga gitawag siya og a runaway slave from Colossae, had the epistle to Philemon, who was his master. Now, kabalo kita ni ini nga si Onesimus, usa ka slave ni Philemon, nga usa ka Kristohanon, nga iyang amo, pero gikawatan niya, gilayasan niya, pero naluwas gyapon si Onesimus pinaagi sa prison
ministry ni Apostle Paul o gipabalik siya ngadto siyang amo, dala ang letter gikan sa kang Pablo alang kay Pilimon nga magamit usab gi inspired sa Ginoo aron magamit usab nato karon. Now, ang Colossians nagpresent siya kay Christ as the head of the body, no? The emphasis is upon Christ rather than on the church. Now, kung imong tan-aw na ang libro sa Colossians, ang nag-focus niya ang mao si Kristo ingon nga ulo, head of the church. And the book of Philippians also, kung imong isurvey, present Christian living with Christ as the dynamic. In fact, makita nimo sa Philippians chapter 4 verse 13, nag-ingon si Apostle Paul dito, I can do all things through Christ which strengtheneth me. No? Ang kusog ni Apostle Pablo sa pagbuhat sa mga butang is mao si Kristo. Wala nahimo niya ang trabaho tungod sa iyang sariling kakayahan. Now, si Pilimon, kung imong tan-awon, nag-present po dito ang Kristohanong pagkinabuhi, the Christian living in action in a pagan society or pagan world. Makita nato kana diha ang emphasis sa libro sa Pilimon. Then, ang book nga atong i-focus karon, nag-present kini about the church which is the body of Christ, of which is the head. Now, kasi Kristo mao ang head. Now, kung ang Colossians nga atong natun-an sa milabay nga mga studies, nag-focus siya kay Christ as the head of the church. Ang Ephesians po ron nga atong tun-an, sugdan sa pagtuon, nag-focus po siya sa church nga mao ang body ni Kristo. Nag-refer kini sa tanang mga believers sa tibuok nga kalibutan. To expose the mystery of the church, his emphasis on the church as Christ's body. Take note, ang focus atong pagtuon in the book of Ephesians is the body of Christ, which is the church. Nag-refer siya both Jewish and Gentile believers nga mo-promote o nag-promote sa Kristohanong panaghiusa within the local and the universal church. Kung imong tan-awon higala, ato makita dinhi ang wonder kung paano sa Dios gibuo o gi-unite ang church nga wala nay ginatawag nato nga division sa Hudiyo man or sa mga dili Hudiyo. Gipakita sa Dios ang iyahang patas nga pagtagad og kita, ikaw higala nga nagapaminaw og nagtuo usab sa gospel ni Kristo, nakaambit usab ni ining maong pribilehiyo. The Ephesians is an exposition of one of the most important statements Jesus ever uttered during his earthly ministry. The statement, makita nato din sa Matthew chapter 16, verse number 18. Nag-ingon, I will build my church, and the gates of hell shall not overpower it, or shall not prevail against it. Mao na ang known kayo nga statement ni Jesus Christ in the book of Matthew, nga nag-ingon siya, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell could not prevail against it. Ato makita, nagisgot siya sa church, nga gipundar niya diha sa bato, nga ang bato mismo mao siya nga nagpundar og tag-iya sa maong iglesia. Now, we should always be thankful. Mao kini siya ang atong pagatun-an. According to verse number 3, ingon siya, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Now, take note.
Ang Dios siya ang blesser. Siya ang nagbubo og mga panalangin. Ang word din is blessings. Buot pasabot higala, dili lang isa ka panalangin, but ingong pa nato countless blessings nga gi-reveal o gipatagamtam sa Dios, gibubo niya sa iyang mga katawhan, og ikaw apil ni inihigala, especially kung anaa kanimo ang kasiguraduhan sa kaluwasan. No? The question is, why we should always be thankful? Kanong dapat mapasalamaton kita kanunay sa atong pagkinabuhi? Siguro mo ingon ka, Pastor, mapasalamaton ba ta aning pandemya karon nga halos di natakalihok, mura tagi preso sa atong sariling panimalay, sa atong sariling lugar, sa atong sitwasyon karon daw mura po tagi kadinahan. Should we be thankful? No? Pwede ba ta dapat pa ba ta magpasalamat ini? Yes, of course. Dapat mapasalamaton kita kay kining tanan gituga o pagbulutaan gihapon sa Ginoo. No? So always find reasons to thank God. Mao na siya ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, the word thankful din is an adjective which means to speak well of, or to praise, or to admire. Kana bitaw, bisan pa man sa mga sitwasyon nga nag-abot sa atong kinabuhi, makaingon gyapon ka, Lord, ikaw gyud ang great designer. Ikaw gyud o Dios gamhanan. Ikaw o Dios buutan ug matinumanon. Tuod kay mao kana siya. Faithful siya. Bisan pa man sa atong sitwasyon nga usay di nato masabtan, remember nga ang atong Dios is matinumanon, gamhanan og naa siya maayong mga plano ni ana para kanato og sa iyang himaya. Now, ngano man, ngano nga dapat kitang magpampasalamaton kanunay? Ang unang rason nga gi-specify ni Apostle Pablo dinhi in Ephesians 1 verse 3, because He blessed us. Tungod kay kita gipanalanginan sa Dios. Kung imong tan-awon ang dinhigala, we are deserved to be punished, but God undeservedly gave us all unspeakable blessings. Now, kung imong tan-awon ang daghan kaing mga natun-an nato in the past, nga nakita nato kung unsa kita kahugaw, unsa kita ka makaluluoy, unsa kita ka hopeless in the sight of God, unsa kita kadautan, unsa kita kawalay paglaom diya sing atubangan. Yet ang Dios nga suppose kita takos silutan, ang Dios nato naghatag siya og panalangin. Ginatawag siya og unmerited favor of God. Nga ang unta dapat kita silutan tungod kay kitang tanan makasasala, dautan siyang atubangan at any degree, lahi-lahi nga atong mga nabuhat nga di maayo, pero instead nga ipanis kita dapat sa Ginoo, wala niya kita gisilutan, hinunoa gitagaan kitag tsansa nga maka-enjoy sa blessing nga dili unta dapat para kanato. Mao kana siya ato makita nga dapat jud magpasalamaton kita always sa Ginoo. Because God bless us. According to verse 3, ato makita, blessed be the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings. Higala, undeniable ang gibuhat sa Dios kanato. Sa kaluwasan pa lang nga iyang gihimo o gihatag, gi-offer nga ni kanato, dili na nato matugkad nganong giluwas ta sa Ginoo, nganong gipasaylo ta sa Ginoo, nganong gipanalanginan ta sa Ginoo nga dapat matatang silutan. No, kana palang daan wala na, di na nato maihap, di na nato matugkad. That's why naatay daghan kaayo nga mga rason nganong maging mapasalamaton ta dapat sa Ginoo. Because of God, because of Christ,
we are in perfect possession in our union with Christ. Tungod kay Kristo, na atay ginatawag nga perpekto nga posisyon sa tubangan sa Dios. Tungod kay Kristo. Tungod kay kita nahiusa kang Kristo, as we have studied it in the book of Colossians. Sa milabay na to nga mapagtuon. Presently, our lives are already with the Lord in the heavenly kingdom spiritually. Presently, though naapata din higala sa kalibutan as of now, we're just waiting sa pagbalik sa Ginoo o tungod kay kita belong diya sa iyang heavenly kingdom. No? So, mao na ang mga Kristohanon. Though, of course, we are not allowed na mag-suicide. Pero naata ni ana nga hope. Just in case maabot ka nato ang period sa kinabuhi, dili kita hopeless. Nga naman, gitagaan ta sa Ginoo og paglaom diha sa iyang gingharian sa langit. No? When we die, our immaterial part will go into Christ's presence. Amen. Kung mamatay ta, mawala kita ni ining lawasa, sigurado nga naa kita sa Dios. But assuming nga ikaw karon nagapaminaw higala, ang imong kinabuhi imo nang natugyan diha sa Ginoo. No? Nasubmitar na nimo diha sa Ginoo imong kinabuhi. So, nag-assume ako ni ini. Kung imong tan-aon higala, ang klaro nga ginasulti ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto or sa Corinthian believers, nag-ingon siya, therefore, we are always confident and we know that as long as we are at home in this body, we are away from the Lord. For we live by faith, not by sight. We are confident then and would prefer to be away from this body and to live with the Lord. Amen. Praise the Lord. Huh? So, ato makita igala nga si Apostol Pablo confident kaya siya nagasulti ni ini in behalf sa mga Kristohanon. Oh, I do believe ikaw karon igala. Just want to remind you nga ang atong kinabuhi is temporary lang ni ining kalibutan na. No? Ay, gani pa nag-ingon si Apostol Pablo nga kung wala kita, kung muhawa kita ni ining lawasa, atuan na kita sa Ginoo. No? Absent from this body, will be present with the Lord. So, even ang kamatayon sa Kristohanon kadaugan para sa Kristohanon. Nga naman, kung pwede palang higala nga mo-shortcut ta, di na lang tamuagi ni anang physical death, ay, daghan na siguro ng shortcut. Kaya nga naman, unsa may atong kawilihan aning kalibutan nga pertindaghan ng problema, grabe kabugat, sitwasyon pa imo di masabtan. Mawili pa kanini, pero ang problema nito ang paglabang, no? Kanang ginatawag og kanang kamatayon. Pero ang hope nga ni kanato gihatag sa Dios is that kung mawala kita ni ining lawasa, anaa kita sa Ginoo. No? Mao kana siya ang kanindot. The reason why we should always be thankful to God. Number 2 is because He choose us. Tungod kay ang Dios nagpili kanimo, nagpili kanako, nagpili kanato sa tanan kaming tuo kaniya. No? Gitagaan kita ni ana nga pribilehiyo. Gipili kita di lang aron maluwas but to be holy in His sight. Aron kita mabalaan diha tubangan sa Dios and to be blameless. Mahimo kita nga blameless in the sight of God. No? Mao kana dapat magkinabuhi kita, balaanon nga kinabuhi o kinabuhi nga dili salawayon ingon nga mga katawhan sa Dios. It's because God choose us to be holy and to be blameless. Nga kita mahimo nga demonstrador kung unsa ang kaluoy o grasya sa Dios.
Yan sa tong kinabuhi. In fact, ingon sa verse number 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Amen. Praise the Lord. No? Ato makita igala nga according sa pulong sa Dios, He hath chosen us. Gipili ang Kristohanon, gipili sa Dios. Nga unsa, aron maunsa ang Kristohanon, mahimo siya nga balaang katawhan sa Dios. Mahimo nga dili sa lawayon nga katawhan sa Dios. Be holy and without blame. Mao kini siya ang pagtawag sa Dios kanato, ang pagpili sa Dios kanato. Out of this evil generation sa kalibutan karon, klase-klase nga rasa, gipili ka sa Ginoo aron mahimo nga balaan o mahimo nga dili sa lawayon diha sa iyang atubangan o even niining atong kapanahonan karon. Why we should always be thankful? Daghan kay rason. Another reason, because He predestinated us. No? Gi-predestined kita sa Ginoo. According to verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Having predestinated us. So, kung imong tanaw ni Gala, the word predestinated means determined before, decided in advance, appoint beforehand, decreeing from eternity. Wala pa ka mataw, higala, wala pa ko mataw, wala pa ta nakatamak ni ining kalibutan na higala. Nakita ng daan sa Ginoo. Na-determine ng daan sa Ginoo nga ikaw usa sa makaangko ni ining maong panalangin. No? Ingon ana ka powerful, ingon ana ka maalam, ingon ana ka maluluyon ang atong Dios. Predestination is solely a fruit of God's own will and decision. Ang Dios nag-decide nga ikaw pwede maluwas o ikaw naluwas. Ikaw gi-bless sa Dios, gipanalanginan sa Dios. Now, higala, we're not talking about physical or material blessings here now. We're now talking about spiritual blessings. Yes, solely, only God ang makahimo niya na in behalf of us. Now, according sa Romans chapter 8 verse 30, moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Ato makita higala ang pagkabuutan sa Dios. Nga naman, ang tanan nga iyang giplano, ang tanan nga iyang desire, iyang yung gina-perform dinhi sa atong kinabuhi. Kinsa man ta, kinsa ikaw higala, unsa ka before, sa dihang gitawag ka sa Dios sa alang sa kaluwasan, gibutang ka sa Ginoo kung asa ka karon, paano ka gi-bless sa Ginoo, paano ka giusab sa Ginoo. Kana siya higala lalum kaayo kung imo gyud pagatan-aw. Dili ma-explain, dili matugkad sa tawhanon nga klase nga panguna-una. Masabtan lamang kini kung ikaw anaa diha sa kamot sa Ginoo. No? So, grabe kaayo ang gibuhat sa Ginoo. Unspeakable blessings. Why we should always be thankful? Upat nga rason. Because He adopted us. The wonder of adoption. No? Makita na to din higala. He adopted us. It is God's pleasure. Kalipay sa Dios nga gi-adapt ka, gi-adapt ako, gi-adapt ang tanang nagtuo sa Dios. It is God's own will.
Ang pagpili niya kanato, iyahang kabubuton mismo. Walay nagdiktar sa iyaha, walay nag-influence sa Dios. No? Wala po niya ikaw gipili, wala ikaw gi-adapt sa Dios ingon nga mahimo niyang anak tungod kay buutan kay ka. Wala. Tungod kay balaan kay ka. Tungod kay talented kay ka. No. It's not. God adopted us for His own pleasure and for His own will. By His own will. In fact, ato makita sa verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. Huh? Adoption. Gisgutan niya ang word adoption. O kana nga pagpili niya, pag-adapt niya kanimo for His pleasure. Huh? Sa iyang kabubuton o alang sa iyang kalipay. Huh? Mao kana siya. In fact, si Apostol Pablo, gisulti po niya dito sa mga Kristohanon sa Galatians nga naglibog, no? Naglibog sa kaluwasan during the time. Kay daghang kay nagwali nga ang kaluwasan tungod sa ilang sariling performances. Pero giklaro ni Apostol Pablo na dili tungod kay ang kaluwasan nahitabo kini naabot sa kinabuhi sa tao tungod kay siya gi-adapt sa Dios. Ingon sa Galatians 4 verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So ato makita igala ang pag-anhi ni Kristo long before, ang pag-anhi niya, ang purpose ngaron iyang maluwa, mas matubos ang tanan nga nilalom sa balaod, og ang tanan mapakamatyan niya ang tanang makasasala og apil na kita ni adto, aron nga ang tanang tao, Hudiyo ug dili Hudiyo, makadawat sa pagka-inadapt ingon nga mga anak sa Dios, adopted sons of God. Kaya nga naman, tungod ka na sa gugma sa Ginoo. Og sa akong gi-mention earlier, walay nag-influence sa Ginoo nga buhaton niya kana, but gibuhat niya kana base sa iyahang kabubuton o sa iyahang kalipay, pleasure. Now, why we should always be thankful? Because He accepted us. Gi-accept kita diha sa Ginoo. Accepted in spite of who and what we are. Bisan kinsa kita o bisan unsa pata, gidawat kita sa Dios diha kang Kristo. Because of Christ, na dinawat kita tubangan sa Dios. In verse number 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us acceptable in the beloved. No? So, salamat sa Dios. Tungod kaniya, kita nadawat sa amahan. Supposed to be dili kita takos, dili kita ngayan mo enjoy o blessing. But ang dapat nato is punishment, pero gipili sa Dios na ma-enjoy nato iyang unspeakable spiritual blessings. The ultimate goal is that believers will contribute to the praise of the magnificence of God's undeserved favor that He has shown toward humankind. Aron ang tanan, ikaw, ako, mahimo kitang contributor nga mo presentar sa pagkahalangdon sa Dios sa tanang katawhan ni ining kalibutan. Higala. That is our goal. That is our job. Nga atong ipakita sa katawhan ining kalibutan na that we are different because of God, because of Christ who is in us through the working of the Holy Spirit. Believers, friends, be thankful to God always. Hinaot pa nga gi-bless ikaw sa pulong sa Ginoo higala, dalaygon siya sa atong kinabuhi.